Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, August 1, 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang low pressure area natin monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagtataglay pa nga rin po ito ng maulap na papuri na sinasamahan po yan ng mga localized thunderstorm na siyang inasan nga po natin na siyang magpapaulan sa lugar po yan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, including Marinduque, Romblon, Laguna, Batangas, at Metro Manila, kung saan magdudulot ito ng maulap na papuri na sinasamahan po yan ng mga katamtaman, kung minsan mga malakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha sa mga babang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman lubos pa natin pinaganda ang ating mga kababayan, especially dun sa mga nakatira sa mga babang lugar at sa mga bundok na lugar. Nainasan nga po natin na makaka-apekto rin po ito dito sa buong bahagi ng Visayas ngayong araw. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Bohol, Cebu, Oriental Mindoro, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Nasan nga po natin mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw. Nadulot nga po yan ng epekto ng low pressure area na ating monitor sa loob na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung saan nga po huling namatan po yan sa layong 865 km silangan timog silangan ng Luzon. Bukod nga po dito sa low pressure area na ating monitor sa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, may kasama nga po itong panibagong bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan nga po huling namatan po yan 3,205 km silangan ng Luzon. Kung saan nga po taglay na nga po nito ang kategory na super typhoon category. Taglay nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 195 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbugso naman po ito na maabot sa 230 km per hour. Samantalang kumikilos nga po ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan nga po, malayo pa naman po ito sa ating Philippine Area of Responsibility na kung saan wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Kaya naman hindi po natin inaasahan ang epekto muna nitong super typhoon category na nating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit bagyan na nga po nitong pinapalakas ang hanging habagat na nagmumula dito sa may Timog Mindanao, na siyang makikita nga po natin sa pinaka-latest satellite image na siyang nagdadala rin po ito ng maulap na papurin, especially dito sa may Davao region. Dulot nga po yan ng hanging habagat na pinapalakas nga po ng super typhoon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Base nga po sa ating pinaka-latest track outlook or sa magiging pagkilos sa mga susunod na mga araw nitong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ng super typhoon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, makikita nga po natin dito ang pagkilos ng masamang panahon na nabuo dito sa ating bansa. Natin makikita nga po sa ating pinaka-latest satellite image ang low pressure area nating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inasan nga po natin na bahagya pa nga po itong lalapit dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, especially dito po yan sa may area ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, including Aurora. Siyang inasan nga po natin kung ito ay bagya pang lumapit sa ating bansa, inasan nga po natin na magdudulot pa nga rin po ito ng malawakang mga pag-ulan. Kaya naman lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga banta ng mga malakas na mga pag-ulan. At inasan nga po natin ang mga banta ng mga pagba sa mababang lugar o mga localized flooding. Habang lalapit ito dito sa may silangang bahagi ng ating bansa sa mga nabanggit na lugar, inasan nga po natin na posible nga itong umabot sa tropical depression category or ganap na bagyo. So hindi po natin inaalis ang posibilidad na maging ganap na bagyo ito dito sa may silangang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay, Catanduanes. So inasan nga po natin na posible pang lumakas
into tropical depression category. Kung sakaling ito ay lumakas into tropical depression category o ganap na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Luis, na ating nakikita nga po, nalalapit nga lang po ito dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Bago tuluyan, papalayo ng ating bansa o kikilos pabalik dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Dahil nga po yan, sa paglapit na nga po nitong super typhoon at na ating minomonitor dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na bagya nga po itong hihilahin palabas, kaya nga po tuluyan siyang malulusaw. Nainasan nga po natin, pagsapit po yan ng August 3 or 4, tuluyan ng malulusaw ang low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan siya naman paglapit nitong super typhoon nating minomonitor sa ating Philippine Area of Responsibility. Ating inasan nga po natin yan, huling mamamatay yan sa extreme northern Luzon, sa may silangang po yan ng Luzon. Natin makikita nga po natin na papalakasin nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao, na siyang inasan nga po natin na magdudulot nga po ito ng mga bugso-bugsong hangin at mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat para namin lalabas. Ukol nga po dito sa panibagong bagyo na nabuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan nga po nasan nga po natin, napapalakasin nga po nito ang hanging habagat, na siyang inaasan nga po natin na makikita nga po natin dito sa pinaka-latest satellite outlook na posibleng pumasok ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Dito na po yan sa may extreme northern Luzon. So, sa pinakadulo nga po or kanto ng Philippine Area of Responsibility, kung saan mababa ang tsansa na maglandfall itong super typhoon ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit, papalakasin nga po nito ang hanging habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan sa halos buong bahagi po yan ng ating bansa. Kaya naman, lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil pa rin sa mga banta ng mga pagba at paggunang lupa na siyang makakaapekto sa ating bansa, na luba pa rin mapanganib sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga mabababang lugar at sa mga bundok na lugar. Ating inasan nga po natin sa Metro Manila ay bahain nga po, siyang lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan. Kasi nakikitaan nga po natin na mas malakas ang epekto dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na magdudulot ng mga pag-ulan, especially dito sa may area ng Ilocos Region, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Cavite, Metro Manila, Bulacan, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, and Davao Occidental, including Davao Oriental. Kadulot nga po yan ng hanging habagat na papalakasin nga po itong super typhoon na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi po natin inaalis na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung bumaba nga po ang track nito, posibleng pumasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at dumaan dito sa may Northern Batanes or sa hilaga ng Batanes. Kung ito ay nasa may hilaga ng Batanes, asahan nga po natin na mas malakas nga po ang epekto ng mga malakas na hangin at magdudulot po yan ng mga malakas na mga pag-ulan, na magdudulot din po yan ng mga pagbaha sa mga babang lugar. Na ating nakikitaan nga po natin na may kasunod pa nga rin po itong panibago rin na bagyo na malakas nga rin po ang ating nakikita sa pinaka-latest satellite image. Sa kasalukuyan, kumikilos nga po itong panibagong nabuo na kasunod nga po nitong super typhoon, kumikilos pa hilaga. So bagya pong umaakit itong panibagong bagyo nating minomonitor na kasunod nitong super typhoon nating minomonitor naman na papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa posibleng epekto nitong panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Na kung saan nga po mayroon po tayong mga inaasahan ng mga panibagong bagyo na mabubuo ngayong buwan ng August. So mayroon po tayong inaasahan na 4 na bagyo na posibleng mabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan po yan ng August. Kung sakali nga pong maging bagyo itong low pressure area na ating monitor,
ay bibigyan po natin ito sa local na Bagyong Luis. Samantala itong super typhoon naman, kapag pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at kinapa rin na bagyo, ay bibigyan po natin sa local na Maymay. So dalawa po yan magkasunod. Inasan nga po natin pagsapit ng August 4 ay mas malapit na nga po ito super typhoon nating minomonitor dito sa ating Philippine Area of Responsibility, at papasok na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po yan ng August 3 or August 4. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibagong naming ulat na naming lalabas, dahil hindi po natin inaalis na pag bumaba ang track, mas malakas nga po ang epekto nito dito sa ating bansa, na magdudulot ng mga buso-busong hangin na dulot ng nga po ng hangin habag, at napapalakasin nga po nitong super typhoon na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alerto lang po tayo. Para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, saan nga po natin na mataas pa nga rin po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa area ng Bicol Region. Sa lugar po yan ng Tanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, including Masbate. Siyang inasan nga po natin na magdudulot nga po ito ng maulap na papuri na sinasamahan po yan ng mga katamtaman na sa mga malakas na mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagba at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman kung kayo ilalabas ng inyong tanan, ugaliin pa rin po magdala lamang ng palangga lamang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kapote. Samantalang sa malalabing bahagi ng Luzon, sa lugar ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Ifugao, Kalinga, Apayao, Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Inaasahan nga po natin makaranas ng improving weather sa umaga hanggang tanghali, ngunit mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Nadulot nga po yan ng low pressure area na ating minomonitor sa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, na mas lalapit nga po ito dito sa may landmass ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, including Pulilo Islands at Aurora. So bagya nga po itong lalapit pa, kaya naman inasan nga po natin na bagyang tataas ang epekto nito, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman inasan nga po natin na banggit na lugar, inasan nga natin pagsapit ng hapon at gabi makakaranas na ng maulap na papurin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan. Dulot po yan ng low pressure area, kaya naman maging alerto pa rin po tayo at maghanda. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi 24 hanggang 30 degrees Celsius, Tugigaraw 25 hanggang 30 degrees Celsius, Tugigaraw 25 hanggang 33 degrees Celsius, Lawag 25 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 23 degrees Celsius, Metro Manila 25 hanggang 31 degrees Celsius, Tagaytay 21 hanggang 30 degrees Celsius ang ating inasan na agwat temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, dito sa may Palawan, inasan nga po natin makakaranas ng improving weather sa umaga, ngunit hindi po natin inaalis ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi, na epekto nga po yan ng mga localized thunderstorm, kung saan ang hangin habagat ay bagya nga pong mahina ang epekto. Kaya naman inasan nga po natin ang makaka-epekto dito sa may Palawan ay ang mga localized thunderstorm pagsapit po yan ng hapon at gabi, na may agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa na maabot lamang sa 25 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Visayas, inasan nga po natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at maulap na papurin sa halos buong bahagi ng Visayas. Nadulot nga po yan ang epekto ng low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may silangan po yan ng ating bansa. Siyang magdulot nga po yan ng mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga banta ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, kung saan may inasan na agwat ang temperatura dito sa may Tacloban 25 hanggang 30 degrees Celsius, Iloilo 24 hanggang 30 degrees Celsius, Cebu 26 hanggang 30 degrees Celsius ang ating inasan na agwat ang temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa may Mindanao, nasan nga po natin makakaranas pa rin ng maulap na paborin na sinasamahan po yan ang mga kalat-kalat ng mga pagulan, especially dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region,
Lasan nga po natin na mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan na dulot nga po yan ng trough or extension ng cloud cluster na nanggagaling dito sa low pressure area na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Isang magdudulot ng mga maulap na papuri na sinasama po yan ng mga katamtaman kung minsan malakas na mga pag-ulan na may inasan agwat at temperatura dito sa may Davao 24 hanggang 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 hanggang 30 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 24 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasan na agwat at temperatura. Kaya naman ugalin pa rin pong baging alerto at magdala lamang po ng mga panangga lamang sa magbiglaang boost ng mga pag-ulan kung sakali kayo ay lalabas ng inyong tahanan dahil mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa ating bansa na dulot nga po nitong low pressure area na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magilagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gilwarning sa kahit anong baybay ng ating bansa. May inasan lamang po tayong taas na mga pag-alon na umabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters ang taas ng mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin po makapaglalaging ating mga kababayang mangisda sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit, lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga localized thunderstorm. Especially po yan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Na bagya nga pong hinihilan itong super typhoon na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may timog Mindanao. Na siyang nagdadala po yan ng maulap na paborin at mga localized thunderstorm na siyang magpapatas po yan ng alon ng ating karagatan, kaya naman mapanganib po sa ating mga kababayang yung mga maliit na sakyang bandaga. At yun nga po ang pinakalatest nating update sa magilaga ng panahon yung araw ng Sabado, August 1, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin pagkatapos namin lalabas. Ukol nga po dito sa mga masamang panahon na nabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa magiging lagay ng ating panahon. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. And God bless us all.